mga kasari, magandang araw. And for today's ganap nga ay are at napakasipag na naman. Ay sadya naman talaga namang are kahit gustong gusto nang galawin ng aking asawa hindi ko pinagagalaw. At ang sabi ko nga syempre iko-content. Dahil nga tulog pa ang ating bebe, di tayo muna magmamadali din Kaya mga kasari nung isang araw ko pa dapat ilalagay din kasi 3 araw na nakalipas nung i-deliver. Aray, ano baga naman aring aking cellphone full storage kaya naman na hindi makapag-video, di nag-delete pa. Ay pagkakadami ko rin isasalangsang aray, di kailangan ko ng maraming space. Aba hindi ko naman maintindihan gawa ng ang aking iCloud 2 terabyte pa. Bingga hindi pumasok-pasok doon sa terabyte na iyon. Naman hayon at ako'y nag-delete muna bago naman ako'y nag-video ulit na rin. Siyempre pagka nag-video mahabang space naman ang binibideo saka lang naigsi pagkagaring ine-edit na Balik nga pala tayo din sa aking ginagawa. Ari nga palang divider na rin. Igawa lang ng aking mister. Aba inong makulayan. Aba napakaganda. Ari nga po pala mga retareta sulaang na plywood. Ay di aking pinagawa din kay mister. Sayang naman. Abay tingnan ninyo nga nung aking lagyan na ng mga laman. Abay kaganda parang mga 7-Eleven Nakagaring aking buhok na rin. Hindi ko pala nasa lipot. Anong sama parang Rapunzel Bawat nga aking ilagay din mga kasari syempre ako ay naglalagay din sa rep ng mga wala pa. Medyo kakaunti nga pala ang aking mga stock diyan. Syempre kakaunti naman ang ating pira. Abay syempre mga kasari saktuhan lang din naman akong kumuha depende sa aking mga customer. Pagka naman madami nai-stock laang hindi sana nakakapagbili ka pa ng mga ibang item. Yung tipong ang kinukuha ko mga kasari yung sakto laang doon sa pagdaan ulit ng aking ahente gayon. Para pagdaan ulit ng ahente makakakuha ulit at pangit naman pagka dumaan ang ahente hindi makakakuha di medyo nakakahiya ng kaunti. Kaya wag mong bibiglain ng iyong kuha pag halimbawa nandiyan ang ahente para naman pagkasunod na daan makakuha ulit o di ba di lagi ka may kuha. Tapos hindi pa mabigat sa bulsa kasi nga unti-unti o di saktuhan lamang diya sa iyong mga paubos-ubos na iyon. Huwag mong ibubuhos ang iyong pira sa mga iilang item lamang at para naman ikinakakabili ng mga ibang item din, di ba? Ako ngayon medyo napagod diyan sa patayo-tayong iyan talaga naman ako kaya naman ako kumuha na ng bangkito Yung ganamang ikinakating kaya tapos ikinagugupit na gayaan hindi kay kasakit sa hita. Tapos yun nga mga kasari at ako'y tumayo muna at may panandali ang abala. Di syempre ako'y nagbenta muna. Dahil nga mga kasari ako'y may baby di palagi nga ako sara sa umaga di kaya aking napansin aking benta dumalang. Alam kong danas rin ng aking mga kasari na kapag halimbawa ay may baby talagang garne syempre unahin may baby. Although na-lessen yung aking benta di syempre patulog-tulog ako di syempre tulog din ang benta pagkagayon tanghali nang magbukas di tanghali na din ang benta gayon. Pero kung kayo naman po ay walang baby tapos hindi naman kayo napupuyat sa gabi kayo magbukas palagi ng maaga huwag niyo akong gagayahin. At malaking bagay po kapag ikaw halimbawa maaga lagi nagbubukas syempre consistent mo lang yun na maagang pagbubukas palagi kang pupuntahan ng iyong customer. Ganun po ako nung ako hindi pa napupuyat din kay baby. Pero ngayong ako po yung napupuyat talaga namang umaga na natutulog. Ako sa Japong tanghali na makapagbukas at hindi po talaga ako makapagbukas ng maaga at napaka-antok pa. Grabe kasi magpuyat ngayon ng aking baby. Syempre ako'y dama. Kaya ang advice ko sa inyo mga kasari para maganda at maganda yung pasok ng grasya sa inyo magbukas po kayo ng maaga kung hindi naman po kayo napupuyat. Ako naman po magbukas ng maaga kahit ako'y antok na antok pa syempre po yung aking kalusugan naman po ang aking may isalang-alang doon ayaw ko naman pong magkasakit. May kita nga po ako kakapiraso di syempre pag nagkasakit naman mas malaki pa po ang gastos. Kaya po sabi nga po ng aking mister kahit po ako'y tanghali na kung ako na may napuyat kay ining okay lamang po hindi naman po toong kailangan lagi na magbukas ng maaga. Lalo na po't lagi kong nararamdaman na napakasakit nga ng aking ulo dahil nga po sa pagpupuyat din kay inay. Ako nga po ay natatakot na kaya naman po hinayaan ko na lang na tanghali na ako magbukas. Gawa nga po pag pinilit ko nang ako ay puyat di syempre sasakit po ang ulo baka naman po pumutok ang aking ugat sa ulo di kay mas nakakatakot pa po yun di kalusugan po. Abay syempre mga kasari ayaw ko pa naman pong mawala dito sa mundong ibabaw marami pa po akong pangarap naman sa aking mga suki diyan pasensya na po kayo kung palagi po akong sarado sa mga nagka-cash out po diyan pasensya na po kayo kung palagi akong sarado sa umaga talaga naman pong hindi kaya ang puyat. Pero kapag halimbawa naman po maaga natutulog yung aking baby maaga na din po akong nakakapagbukas. Yun nga lang mga kasari mga suki hindi ko mai-consistent ang aking pagbubukas ng maaga dahil nga po depende yun sa mood ng aking baby. Hirap kasi pilitin mga kasari na matulog ang hindi pa inaantok talaga naman. Nung kasi ang aking baby mga kasari kapag halimbawa natulog ng gabi pag nagising po ng madaling araw hindi na matulog kahirap naman po patulugin ulit. Kahit nga po ako sabihan nyo ng sabihan huwag nang patulugin sa hapon o kaya sa pahapon di po yung aking ginawa na iyon gayon pa din po nagigising po sa jazz yan sa madaling araw. Pero pag hindi naman po nagigising iyon nga at nakakapagbukas nga po ako ng maaga. Kaya po sana maintindihan ninyo kung bakit po ako'y laging sarado at pasensya na po talaga sa mga nagka-cash out diyan kung bakit ako yung ay nanilate na mag-cash out. Dahil po sa totoong buhay ako nahihirapan din charis. Well mga kasari at balik na nga po tayo dito sa aking ginagawa at hiyan nga po at ako ay nag-refill na ng mga biskwit na dumating. Medyo kulang na kasi ang aking mga biskwit dito kaya
Kaya naman hayan at buti na lang at dumating na itong aking mga order na ito. Mga kasari, ayan, maraming salamat nga pala sa mga nanonood sa akin na kahit saan man kayo naroroon ay maraming salamat po and mega love shoutout po sa inyo dyan at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ingat po tayong lahat mga kasari dahil lalo na't ngayon at nalalapit ang bagyo. Palagiin natin mga kasari na palagi tayong handa sa bagyo na darating. Umiwas agad sa mga sakuna. Kung kailangan lumikas mga kasari ng maaga ay lumikas na agad mga kasari para naman wala nang mapahamak pa. Kung ikaw naman ay hindi lapitin ng mga landslide or baha, magsigurado ka pa rin talian mong iyong bubong para naman iwas pa rin sa iyong pagsalikwat ng bubong. Kumbaga mga kasari ay palagiin natin na tayo ay palaging ligtas sa anumang kapahamakan. Dahil mga kasari ang ating buhay ay iisa lamang at walang makakadalawa. Pero na lang mga kasari ko ikay pagbigyan ni Lord sa ikalawang buhay na ikaw ay magbago, charis. Ang gusto ko lang iparating mga kasari ay ang ating tunay na kayamanan. Ay walang iba kundi ang ating kalusugan. Kaya naman panatilihin natin palagi tayong malusog at walang anumang karamdaman. Dahil kahit konti lang ang ating pera, kung tayo ay nasa malusog na pangatawan ay wala tayong problema. Hindi naman natin pwedeng sabihin na pag wala tayong pera ay tayo ay magiging masaya. Syempre po kailangan po natin ng pera. Pero syempre mas masaya kung palagi tayong malusog at wala tayong iinumin na gamot. Kung hindi natin kailangan pumunta sa doktor para magpa-check up at magbayad ng malaki. At tulad ko po, syempre po ang iniisip ko po yung kalusugan ko. Syempre hindi po ako nagbubukas ng maaga pagka po ako'y halimbawa ay puyat. Abay ang kasakit po ng aking ulo ay piling ko ay puputok yung aking ugat sa ulo. Kaya kayo po mga kasari, mga suki, kung kayo po ay halimbawa ay may nararamdaman ay huwag po kayong mag-atubiling magpahinga. Huwag po nating abusuhin ang ating katawan sa kakaunting pera. Mas mainam pa rin talaga na pangalagaan natin ang ating katawan dahil wala naman pong mag-aalaga diyan kundi yung mga sarili lang din po natin. Lalo pagka ganitong may negosyo ay diga po ay wala namang mag-iintindi ng iyong negosyo kung hindi mo aalagaan ng iyong kalusugan. Ang ating negosyo ay mahihintay ka niyan pero ang kalusugan mo ay walang may alam niyan kundi ikaw. Kaya wag abuso sa sariling katawan. Magpahinga. Okay mga kasari, magpahinga tayo. Dahil ang pera ay madali lang kikitain at kikitain mo lang yan. Pero ang kalusugan kapag bumagsak ay wala na. Wala ka ng laban, wala ka ng pera, wala ka pang laban, hilata ka pa. Kaya naman ang payo ko mga kasari ay unahin ang ating kalusugan kaysa ano pa mang bagay. Alright? So paano mga kasari, yun lang muna. Bye bye. God bless. Salamat and thank you for watching. God bless all.